siguraduhin natin na kung ano yung pinapakita sa labas ay dapat ginagawa rin natin sa ating sarili. Ang pinaka-test dito ay ang pinakamagandang test kung talagang nagagawa mo yung kalooban ng Diyos ay kung mag-isa ka. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang ebanghelyo natin ngayon ay isa na namang paalala ng Diyos, lalong-lalo na sa mga Pariseo at mga skriba at sa atin din ngayon. Nung panahong iyon, ang mga Pariseo, sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na sila yung tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. So talagang kinonfirm ni Jesus na ang mga skriba, mga Pariseo ay talagang inatasan talaga na magpaliwanag sa kautusan ni Moises. Sila yung marurunong talaga sa kautusan, pagpapaliwanag. Kaya lang, may paalala si Jesus na oo nga't magaling sila magsalita, magpaliwanag, pero ang kanilang gawa ay hindi umaayon sa kanilang sinasabi. Yan. Kaya sabi niya, huwag niyong gawin ang kanilang ginagawa. Huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa. Dapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Sa atin ngayon, ang paalala ng Diyos ay sometimes yung salita natin ay okay, nakaka-inspire. Kunwari ako, kung nakakapag-inspire ako ng salita, pero kung titignan nyo naman sa buhay ko ay hindi ko nagagawa, ito ay para kong hipokrito na sinasabi ni Lord. Hindi nagmamatch yung aking sinasabi dun sa aking ginagawa. Kaya napakahirap na lalo sa amin, lalo sa atin na naglilingkod sa Diyos, na magsalita about gawin ang tama, ganyan, gawin yung ganito. Pero kung sa buhay naman natin ay hindi natin nagagawa, sa totoo lang, ay talagang tayo ay hipokrito. Kaya nga, ang paalala na naman ng Diyos sa atin ay wag nating siguraduhin natin na kung ano yung pinapakita sa labas ay dapat ginagawa rin natin sa ating sarili. Ang pinaka-test dito ay ang pinakamagandang test kung talagang nagagawa mo yung kalooban ng Diyos ay kung mag-isa ka. Yung walang nakakita sa'yo. Ano ka? Sabi nga, ano ka kung walang nakakita sa'yo? Paano mo nagagawa yung kalooban ng Diyos? Yan. Ikaw ba'y yung integridad mo ba pag walang nakakita ay ganun pa rin na sumusunod ka sa Diyos? Magandang example na lang dyan ay yung pag walang, sa trabaho na lang, kung walang boss, kung walang nakatingin sa'yo, ginagawa mo pa rin ba ng tama yung responsibilidad mo? Yan. Sa amin naman, sa akin lalo na, malayo sa pamilya, ginagawa ko ba yung tama habang malayo ako sa aking mga mahal sa buhay? Yun ang test sa akin, lalo na sa pagsasagawa, sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang mga Pariseo, dahil hindi nagiging makatotohanan yung kanilang ginagawa,
nawawala sa kanila yung pagmamahal, yung charity, at saka yung encouragement sa iba. Kasi kung iba yung nakikita ng tao sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, hindi sila, yung bang integridad mo ay hindi ganon. Hindi sila ma-encourage na sumunod sa'yo, sa atin, kung hindi nakikitaan tayo ng hindi maganda. Kunwari na lang, sa pamilya, sa community, ang saya-saya natin, ang babait natin sa mga sisters, brother natin, ganyan. Pero pagdating naman sa bahay, hindi naman nararamdaman ng ating mga anak, mga asawa, yung pagiging Kristiyano natin, hindi sila ma-encourage na sumunod o mag-attend ng ating prayer meeting o mag-attend sa ating simbahan kasi para namang walang nagagawa ang Diyos sa buhay mo, ganyan, sa buhay natin. So dito ang napapahiya ay si Lord. Ang napapahiya ay ang Diyos. Parang walang nagagawa ang Diyos. Kahit prayer meeting tayo ng prayer meeting, simba tayo ng simba, parang walang nagagawa ang Diyos. At siya yung napapahiya, hindi tayo. Kaya ayaw nang sumunod yung mga tao. So, when we fail to recognize, hindi magkatugma yung ating sinasabi at ginagawa, nawawala yung pagmamahal, totoong pagmamahal, nawawala yung magiging inspirasyon tayo. At nagiging mangyayari lamang ay yung hinahanap lang natin o ginagawa lang natin ang mga ito para lang tayo mapapurihan, ma-likes, ma-like sa ating ginagawa, parang pang-show lang, pang-show. Yan. Yun ang nakakatakot sa atin na naglilingkod kasi ako rin, lagi kong tinatanong sarili ko, sabi ko, Lord, sana yung mga ginagawa namin ay hindi parang entertainment lang o hindi parang show lang, kundi yung totoo talaga. Yung totoong nagagawa ng Diyos sa buhay natin. Yan. Hindi yung naghahanap tayo ng papuri. Kasi magiging hindi maganda sa mata ng Diyos. Lalo na kung ginagamit na natin yung mga title natin, ganyan. Yung mga natapos natin, yung mga nagawa natin. Kung minsan nagtatampo ka na hindi man lang nabanggit yung kung sino ka, hindi na okay yun. Hindi mabanggit na ikaw ay mayaman, hindi nabanggit na ikaw ay ganyan, may natapos na ganyan. Parang hindi na, ang hinahanap mo ay yung papuri ng tao, hindi na yung papuri ng Diyos. So ito yung pala ng Diyos na una sa atin, yung pagiging, huwag tayong hipokrito. Kung ano yung ginagawa natin sa community, mas dapat ang application sa labas, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Paano mo ina-apply? Mabait ka ba sa kanila, gaya ng kabaitan mo sa loob? O nag-iiba ka? Tinatanggal mo yung maskara. Ganyan. So, who are you when no one is looking? Sabi nga. Dito sa mga Pariseo kasi, okay, magaling sila. But it's not their vocation, but how they live their vocation. Paano nila isa na buhay yung kanilang bukasyon na tagapagsalita. Yun ang nawawala. Kasi sabi dun sa Ebanghelyo ni paggalaw ng kanilang daliri man lang, hindi nila nabuhat o nagawa yung tinuturo nila. So, kaya nawawalan sila ng integridad. So, biruin mo, gumawa sila ng 613 na batas. Paano mo gagawin yon? Paano mo susundan yung 613 na yon? Ang dami. Kaya nga, sinimplify na lang ni Jesus sa dalawa. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo lang ang iyong kapwa. That's it. So, samahan natin, ang pala ng Diyos, samahan natin sa gawa yung ating
ating pananampalataya, pagmamahal sa Diyos. At isa pa dito yung kung para para maisama natin sa gawa ay yung obedience natin kay Lord, yung kung anong sinasabi niya, pinapagawa niya sa atin, gawin natin. Malala ko si Isaac, yung anak ni Abraham. 'Di ba? Nung mag-offer na si Abraham, sabi niya sa tatay niya, Dad, anong i-offer natin? Nasa bundok na tayo. Wala namang kordero, ano na i-offer? Sabi ni Abraham, hindi niya ayaw niyang sabihin kay Isaac na siya yung i-offer niya. Sabi niya, magbibigay si Lord. Maghintay ka lang. Nung nakarating sila sa tuktok ng bundok, doon nalaman ni Isaac na siya pala yung offer kasi tinalian na siya ng tatay niya. Pumalag ba si Isaac? Nagwala ba si Isaac? Hindi. Bakit? Siguro nakita sa kanyang tatay yung pagiging masunurin niya sa Diyos. Nakita na Isaac kay Abraham yung pagiging obedient ni Abraham kay God. Kaya nangyari, ganon din ang ginawa ni Isaac. Sumunod din siya sa ginawa ng kanyang tatay. Nang ibig sabihin, kung ano yung pinapakita natin, lalo tayong mga magulang sa mga anak natin, yun ang gagawin ng mga bata. Kaya sa kanilang dalawa, like father, like son, di ba? So napakahalaga yung, kahit hindi tayo magsabi sa mga anak natin na ganito gawin nyo, pero kung pinapakita natin yung gawa, ay matututo na rin sila na, susunod na rin sila. Parang yung anak ko na bunso, si Angela, gusto ko siyang matutong mag-grocery ba? Pero nag-aalangan ako na sabihin na ipilit sa kanya na mag-grocery ka, anak. Nag-aalangan ako. Minsan sinabi ko siguro 3 beses lang sa buong buhay niya. Pero binigyan ko ng rosaryo, minsan nawawala yung rosaryo, pero hindi ako nagagalit. Kaya ginagawa ko na lang ay pag kunwari, kami nagbiyahe na, pag lumabas na kami sa bahay, sisimulan ko na mag-rosaryo habang nagdadive. So sasama na lang sila o hindi. Ang magandang nangyari ay na minsan humingi na siya sa akin ng rosaryo. Siya na mismo yung naghingi ng rosaryo na hindi ko sinasabi dahil gusto raw niya mag-rosaryo. So, ako'y sa loob-loob ko nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit hindi ko siya pinilit na gawin ng mag-rosaryo, at least na ipakita ko man lang sa kanya na ang pag-rosaryo ay maganda. Ganyan. So, by example, tayong mga magulang o tayong mga nakakataas o mga elder sa pamilya, kahit hindi tayo magsalita na magsimba kayo, pag nakita nila na tayo ay gumagawa ng para kay Lord, na kahit hindi natin sabihin, magkakaroon sila ng idea. Susunod sila. So, napaganda na tayo yung magkaroon ng integridad para sa mga, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. So, ang tinitignan ng Diyos ay hindi yung estado ng buhay natin, kundi yung estado ng puso natin. Yan. Estado ng buhay ay hindi yung ang hinintay niya. Ang tinitignan niya, ang estado ng puso natin. Ano ba yun? Kung, for example, magandang example lang, estado ng puso. Yung mayroon kang, paano ka magpakumbaba? Kunwari, may away kayo ng iyong nanay o yung mga magulang mo, o yung magkapatid na lang, may away, paano ka magpakumbaba? Ano ba yung estado ng puso mo? Ayan. So, dapat, kahit hindi nakita ng ibang tao, kung nakita naman ng Diyos, yung pagpapakumbaba mo, na kaya mo palang gawin ito dahil para sa Diyos, ay mababago yung iba. Magbabago yung iba. Hindi na kailangang ipilit pa yung gusto natin. So, humility begins by seeing yourself in the light of truth. Sabi nga, kung nakita natin, ay papakita natin
yung pagpapakumbaba natin, ay nakikitaan tayo ng liwanag ng katotohanan. At sabi nga, pag tayo ay may humble spirit, humble soul, ay nakikita natin yung kung ano yung nakikita ng Diyos sa buhay natin. Yeah? Nakikita natin, kung meron tayong humility, nakikita natin kung ano yung tingin ng Diyos sa atin, sa kaluluwa natin. So, tandaan natin ang Diyos ay mahalaga sa Kanya yung ating maipadama, yung ating pagmamahal sa Kanya. So, ano yung mga bagay na kasi ang ebanghelyo natin patungkol sa pagpapakumbaba o humility. Paano natin masasabi na meron tayong humility? Magandang example yan, yung aminin natin na meron tayong makasalanan tayo. Aminin natin na hindi tayo perpekto. Aminin natin na may mga serious at mga less serious sin tayo na dapat aminin. Aminin natin na tayo ay imperfect. Ganyan. So pag inaamin natin ganun na hindi tayo perpekto, kaya nating tanggapin yung ibang tao na hindi perpekto. Kaya nating tanggapin sila kung ano sila. So yun ang napakagandang bagay na kung meron tayong humility sa ating buhay, mas madali nating tanggapin ng ibang tao. Pero pag mayabang tayo, yung hindi natin kayang aminin na ako yung tama lagi, ganyan, ako yung tama lagi. Minsan, yun ang nagiging dahilan ng hindi magandang relasyon, lalo na sa loob ng tahanan. Sa mag-asawa na lang, kung sinasabi mo na ikaw lagi ang tama, kunwari ako, lagi kong sasabihin sa aking asawa na ako dapat ang masunod, ako ang lalaki, ako ang tama, siguradong away kami lagi ni Jolly, aking asawa. Pero ang isa sa mga natutunan ko ay kuminsan marunong din ako makinig sa kanya. Dahil ang nakita ko sa mag-asawa, ang asawa ay laging nandyan na magiging konsensya mo. Nilagay ng Diyos kung minsan ang asawa natin, parang konsensya natin na mang-correct sa mga tama, sa mga gusto natin o plano natin sa buhay. Kung minsan may mga bagay na pag nagdidesisyon ako, kung ako lang nagdidesisyon at hindi ko sinama yung aking asawa, malimit pumapalpak. Malimit malalaman ko na lang na mas maganda pala kung pinakinggan ko siya, ganyan. Kasi ang asawa ay laging binigay ng Diyos sa atin para magpaalala sa atin na kailangan natin ang paggabay at pinapadaan niya minsan sa mga asawa. Kung hindi naman, wala kang asawa, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kapatid, sa mga magulang, yan. So the only thing that we should have is humility. Kaya mong tanggapin. Kung may nagpapaalala sa iyo na ganito gawin mo, makinig ka lang. At namnamin at sabihin mo, Lord, ito ba yung gusto mo? Ganyan. Pero kung blinak mo kaagad, may sinasabi yung kapatid mo o yung nanay mo, tatay mo na ganyan, tapos, hindi, ganito dapat. Ganito gawin natin. Ganito ang gusto ko. Ganyan. Na-block na agad, hindi mo na napagmuni-munihan ng maigi. Kung ito nga ba, baka ito yung plano ng Diyos, wala na. Hindi na makakagalaw ang Diyos. Kaya it's very important yung humility. Pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ano pa? When we have humility, makikita natin yung pangailangan na meron tayong dapat baguhin sa buhay natin. Pag meron kang pagpapakumbaba, pwede mong aminin na, ay oo nga, tama ka. Yan. Kaya mo bang sabihin yon sa mga asawa mo o sa mga anak mo? Oo nga, tama kayo mga anak. Yan. Oo nga, tama ka, sabi mo sa asawa mo na ganun. Kaya mo bang sabihin yon na meron kang dapat baguhin? Kulang
kulang ka sa oras, kulang ka sa time, ganyan, pwede mo bang aminin na oo nga, nagkulang ako. Kung minsan kasi yun ang mahirap yung wag wala kang humility, magre-react ka kaagad. Magagalit ka agad. Sasabihin mo na ginagawa ko naman lahat. Yan, ginagawa ko naman lahat. Tapos ikaw pa yung nagko-complain. Ikaw pa yung ako pa laging masama. Well, ipag ganun ang ating reaction, hindi responding, reaction na yun. Nawawala yung pagpapakumbaba sa pagbabago. Yan. So when you are humble, you are ready to have the grace to change your life para for the better good. Pag sinabing good, di ba, good na define natin sa LSS na good is yung magiging banal tayo o magiging kahawig natin ng Diyos o may sa buhay natin yung kalooban ng Diyos. Yan. So, ito yung kaya nating mahalin ng ibang tao kung kaya nating mahalin yung sarili natin. Yeah. The love begins sa sarili natin. Pag mahal natin ang sarili natin, kontento ka sa sarili mo na punong-puno ka ng pagmamahal ng Diyos, then madali mong mahalin ang ibang tao. Pag hindi mo kayang mahalin ng ibang tao, kung hindi mo kayang tanggapin ng ibang tao, ibig sabihin, hindi mo mahal ang sarili mo o kulang ka sa pagmamahal din ng Diyos. So that's why we always need to pray for yung pagmamahal ng Diyos. Lord, punuin mo ako ng iyong pagmamahal para kaya kong mahalin itong mahal ko sa buhay, itong nanay ko, itong tatay ko, itong kapatid ko, ganyan. Because only love heals. Pag walang pagmamahal, hindi nagkakaroon ng kagalingan at wala tayong kapayapaan. So, ito yung dapat consistent tayo. Itong pala ng Diyos sa atin to be ang pagiging humble natin ay dapat consistent. Wag yung paminsan-minsan lang. Dapat tuloy-tuloy. Consistent din yung labas at loob natin na katauhan. Sabi sa Ebanghelyo, whoever humbles himself will be exalted. Pag tayo masyadong mataas, pag tayo nahulog, masakit. Pero pag tayo nasa baba na, wala tayong ibang gagawin kundi tumingala lang sa langit dahil hindi na tayo mahuhulog. Titingin ka na lang sa taas. So, be consistent tayo. And being the servant of God is always to be to be slave, to be servant. Servant sa iba. You will discover yourself, sabi nga, within yourself, I need to serve. Pag tayo punong-puno ng pagmamahal ng Diyos, o kung nasa atin yung pagmamahal ng Diyos, meron kang eagerness na mag-serve sa iba. Kung wala kang pagmamahal ng Diyos, wala din yung paglilingkod sa iba. Gaya ni Jesus. Kung time na yon, pag kumain pala yung mga disipulos noon ay hindi gaya ngayon na shoulder to shoulder tayo sa pagkainan, di ba? Tabi-tabi tayo ng shoulder para kumain. Noon pala, pag kumain sila, nakahilig. So, ibig pag nakahilig, yung paa nakataas. So, ang katabi mo ay hindi yung shoulder, kundi ang katabi mo ay yung mga paa ng iba. Pag kumakain ko, ibig sabihin, dapat, kung tabi mo yung paa, malinis yung paa mo. So, kaya pala, ang tunuturo ng Diyos ay hugasan mo ang paa ng iyong kapatid. Kaya ang ginawa niya, hinugasan yung paa. Siya na yung naging example para hugasan yung paa ng kanyang mga alagad. Para ipakita yung paglilingkod talaga. Dahil sa kanyang sobrang pagmamahal na nag-uumapaw sa kanyang puso, kaya niyang napaglingkuran yung ibang tao. So yun ang hamon niya sa atin na
Kaya mo bang hugasan yung paa ng ibang tao? Hindi man siguro yung hugasan mo na physical, pero kaya mo bang maglingkod? Kaya mo bang maglingkod? So kung hindi mo kaya, marami ka pa ring reklamo, siguro pagdasal mo na bigyan ka pa ni Lord ng pagmamahal niya kasi kulang pa. So we need to seek humility, we need to seek the truth, yung katotohanan. Na magkaroon tayo ng burning desire na magmahal, maging lingkod, magpatawad, ganyan. Maging gentle ka, maging yung mahinahon ka pag may pagsubok. Then, hindi ka magiging, ikaw yung sinasabi ni Lord na hindi ka hipokrito. Yan. So, mga kapatid, ito yung mga kapwa kong mga makasalanan, ito yung ating pagninilayan. Pare-pare tayong makasalanan. Sabi niya, walang tatay, walang mas mataas, kundi pare-pareho tayo. Magkakapatid kayo, sabi niya. So, ito yung ating patuloy na pagnilayan. Na ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, always be humble, always seeking for yung the truth para makapaglingkod tayo sa iba. So, yun mga kapatid, and let's close this with a short prayer. So, Ama naming banal, mahirap maglingkod, Lord. Mahirap magmahal. Mahirap magpatawad. Mahirap maging banal, maging mabuti. Pero sa paalala mo sa amin ngayong gabi ay hindi ito imposible. Dahil nandyan ka lagi, nandyan ang iyong banal na Espiritu Santo para kami po ay tulungan at samahan. Kaya tinataas po namin sa oras na ito ang aming buhay na makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa paalala mo sa amin ngayong gabi. Ang kababaan namin, kababaang loob namin. At punuin ang aming buhay ng iyong pag-ibig para makapaglingkod kami ng malaya at maipadama namin ang iyong pagmamahal sa iba. Lord, without you, we are nothing, Father God. Nawa araw-araw kami po ay makasunod sa iyo, magawa ang iyong kalooban. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Anumang mga galit sa aming mga puso, o mga hidwaan, o mga unforgiveness, o hatred, anuman po, Lord, na nakikita mong nagiging hadlang sa aming paglilingkod, sinusuko namin sa iyo, Panginoon, at kami po ilinisin. At ilagay mo sa amin ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kagalakan. Lord, thank you for this wonderful opportunity, for this wonderful life, wonderful message. Basbasan mo ang bawat isa sa amin, kasama ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila sa oras na ito. Ipuin mo anumang sakit na meron kami, physical man o spiritual, emotional man, Lord. Ibalik mo po sa malusog at magandang kalagayan ng aming buhay. Thank you, Lord, for your love. Thank you for this wonderful message. Mama Mary, please continue to pray for us. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kailingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ang Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.